Diyos, kung may nagahalit o kung may nagasumpong, ikaw Ginoo kadya ang ginasaligan ko. Gani Ginoo pagtugro mo kanaken kang kaalam nga mamulig lang ako kang husto nga kun ano ang paghimuon ko magpanawag gid ako sa imo. Walay kun sino nga makahari nga mga demonyo kundi ikaw Ginoo ang ginasaligan gid namon kay ikaw ang gamhanan sa bilog nga kalibutan. In the Philippines, faith healing is a surviving piece of our ancient past. Long before the Spanish arrived, our ancestors had their own unique way of being medicine with spiritual beliefs. This isn't just about religion, it's also a glimpse into Philippine psychology. In Tibiao Antique, the practice lives through 85-year-old Tatay Juanito, a faith healer for over 8 decades. Ako si Juanito Amar, pangila din ako, 84. Ikang una anay, gapanguma ko. Pero si kadya, wato ubraman ako rin. Kadya. Si sa damguanan sa akin ya, kang 7 ka tuig kan edad, ay magpadamgo kanaken nga mamulig ako sa akin kapareho, pamulig lang nga husto nga pagpamulig, hindi nga manghalit ako. Ang balasian may bulong, pero ang kamatayon wat bulong gid kana. Yung isang manggagamot sa Antique ay actually they are rooted sa concept na maaram. So itong mga maaram na to ay they have been the steward ng natawag nating yung mga kinaaram or the knowledge and then the kinaadman or the wisdom na pinamana ng mga spiritual ancestors namin. So they have this capacity na manggamot, no, to heal people, no, na nangangailangan. This pagiging maaram, no, yung manggagamot na ngayon, ay embedded na talaga sa Antiqueño culture kasi po, going back to the legend of the 10 Bornean Dato na pumunta dito sa Pilipinas, specifically po dito sa Panay Island, andun nag-start po yung concept namin ng maaram. And these ancestors, no, yung tinatawag namin na busalian. Actually, this busalian, they were the highest ancestral spirit na kung saan dito yung nanggagaling ang kakayahan ng mga manggagamot ngayon kung paano sila manggamot. Sa ngalan, sa Amay, sa Anak, Diyos, Espiritu Santo. Sa akin damgo na may yan sa amon baryo anay kang tulo ngan may nagamasakit yan nga malam. Duro ang nagbulong yan basta akin mga katiyuan nga bantog man nga manugbulong to. Pero wala tanda kayad. Karon, ginahambal din nanda nga di ang tawo hindi rin mag-aga kag mapatay. Dugto sa akin nga daw ana maguro kang Espiritu Santo to na tawhay ra hindi sana mapatay ang tawo kung bulong mo ra. Naso ay nga luok na naghalbuton mo lang ang luok kag lubaken. Malubak ang tumuon ang sang tunga kang dahon kag ibutang to sa kalayo karon kung mainit lagto ang sang tunga to idapon sa wala mainit kag ipag-on. Kunintasan sa anak gidi. Hindi akong manugbulong ang Diyos gid. Gani Ginoo, kung may naghahalis kag kung may nagasumpong sa ulo. Yung pagiging manggagamot in our language in Kinaray, we have this term, tuhaw. Means kusa lang na dumarating sa iyo
And di mo na alam, unconsciously, inexistent na pala siya sa iyong sarili. So, ikaw yung pinili na maging manggagamot. Nasa dugo. Yan yung na-record ko sa interviews ko na sabi ng mga manggagamot, hindi ka naman magiging manggagamot kung wala kang ancestors na manggagamot rin. Kaya mo, liwatin ko, kung sa ulo, papanuga. Kung sa kahig, pasaka. Kung sa atay, o kung sa baga, o kung sa sipusoon. Pagua lang. Ya pa. Likod, di magbuwa. Hop, gay. Ang nangduga, imnon. Ang nang pataw, mo to itambal. Ya, sa busong. Mo to, naabuhi tayo nga tao to, wala tayo mapatay. Berpinsara abi, may gin away ka. Pura man. Hindi basta-basta na manggamot ka lang. Because ang panggagamot is a sacred way, sacred thing. Kung para sa'yo, ikaw talaga yan. Hindi basta-basta na manggamot ka lang na wala ka namang manifestation, wala ka namang yung mga indication na ay manggagamot ka. Kung mga bato, anak kang mga diwindi. Ay mabalis kita na mga diwindi nga kung kalimba, kapanilhig ikaw o kung ano. Pagpinsarin mo lang. Bukan nga kung anak kang hindi natin makita. Salamat. Maghalong gila. O di, nalukan ako nga si daw tuglo gid kang Diyos. Ang kaalam nga nagpatutom lamang ako, mara nga nagpadayon ang akong pagpamulong basta kadya. Ang Diyos lang ang ginasarigan ko. Hindi ako nga manugbulong, ang Diyos ang manugbulong. Magasinda ko sa ngalan sa ngamay sa anak Diyos, Espiritu Santo. Ang tanan nga naghalit ka na Yun kasi naano yan ng hindi natin makita ba. Masakit yung ulo niya, yung dibdib niya parang sumisikip. Sinda yung tawag sa amin. O, yun ang gamot. Ang iba kasi ginadala muna sa manggagamot bago idiretso sa ospital. Yun ang tradisyon dito eh. Halos ngayon sa bundok kasi walang sasakyan talaga. Kasi lakad lang. Yung mga bundok talaga, mga kiatin halos talaga lakad lang eh. Kaya yung may mga sakit minsan, hindi nakaabot sa ospital eh. Nagiging importante na may manggagamot. Kasi ito lang yung kumbaga sa kinaraya lang is madangpan. Ito lang yung nagiging sandalan nila. Naging importante itong manggagamot kasi wala silang mapuntahan, wala silang pera na magagamit para may paggamot sa mga hospital. Kasi sa ospital kasi, halimbawa, pag wala kang pera talaga, hindi ka basta-basta makaano sa ospital. Yun ang ano ng mga tao. Kasi sa manggamot o surhano, pwede daw maglagay ng 5 duling para ipagamot sila. Kasi siyempre, mo ang akong misyon tana nga gintugo kang Ginoo bisan mga alas 12 o kung anong oras basunon ko ay mao sa ang gintugo na kang Ginoo nga mamulig gitaken sa akin kapareho. Pinura? Nablos ko. Nablos. Gana magkaan. Yung picture kasi yung halimbawa na may sakit na malayo at hindi dito makarating yung personal, yun ginagawa nila para matingnan ni Papa. 5, 6, 7 sa ngalan sa Amay, sa Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kung ano dyan ang hitsura ng tao, o kung mga kados ginawa, o kung mga idalmonan, o kung ibabanan, ipakita ang hitsura kag ang figura gid. Saan nyo kung ano, ang naghalis kang tabo kung naidalmonan. Mao gani ria ginakapan ko gid nga maaram ako magbulong sa akin kapareho, pero kung sa akin hindi ko ka maan.
Suba sa kalayo. Ang akin kung may balasian lang ko sa kinawas, ginapangayo ko lang sa Ginoo nga imo ay gid ang mga bulong kanaken agin makapamulig pa ko sa iba. Kung magmayad sa akin, di nga mabuligan ko pa man ang iba man. May pila ikaw? May concept in panggagamot na yung gagawin ay may tinatawag tayong patupad. O ano, hihilutin kita? O, upo ka dito. Masakit? Patupad is informal schooling na matutunan mo yung panggagamot. Patupad kasi yung manggagamot is may apprentice siya. So kung mag-ubra siya, dapat yung apprentice ay sa tupad, meaning katabi sa tupad, kaya patupad. Pero dapat kailangan yung manggagamot ay meron na talaga siyang existence, yung sabi ko kanina na natuhaw, nagiging formal niya yung pagiging manggagamot niya kung she or he has undergone the patupad. Ako po, si Mary Chris Amar Artilado. Kasi sabi ni Papa, ikaw na gusto mo manghilot kasi yung trabaho ko nga doon sa bukid, nagkuliglig ba? Kasi nadiskrasya ako ng 2023. May crack tong buto. Kaya hindi na ako makapagtrabaho ng bundok. Kaya dito ako sa kay Papa. Tapos yung mga anak ko, siyempre dalawa pa yung college ko, kailangan ko magtrabaho. Sabi ni Papa, ikaw na ng manghilot. Pero dati naman talaga, marunong ako. Kaso lang, hindi ko talaga nga gusto maggamot. Kasi yun na nga, ginigising ka ng hindi sa oras, di ba? Tinanggap ko na lang para sa mga anak ko. Pero hindi ako naniningil. Kusa lang ng loob na magbigay. Ganun talaga po, naniwala talaga ako ng bless din ni Lord. Para bigay siguro sa akin yun na hindi na ako magtrabaho sa bundok. Wala na? Haling kato, wala ka ba ko kapanukot kang sanag. Kung may kabuson, ang ginabulong ko si salamat. Pero kung sa lumagtik sa pinggan, kag mabuligan ko, ang Diyos lang kan. Huwag tayong matakot sa mga ganitong gawain kasi po ito yung mga paniniwala na nagiging tradisyon na sinusunod ng mga tao na since time immemorial, ito yung mga pinamalas sa kanila. So kaya, if you're non-believers, dapat na we have to respect na lang ng paniniwala ng bawat isa sa atin. Okay lang sa akin pag hindi naniwala. Hindi namin yung pinipilit. Pero kami talaga, siyempre naniwala kami dahil tradisyon namin yan na ganun talaga kami manggagamot. Siyempre, kung ang iba man sanang hindi magpati, hindi man natin pagprison eh. Kasi moral lang, ang nagakwandidia, kalimbawa, na nagapati ay kung makautugyak natin, mayad. Ang iba kan, gapati gini kung mag-ayad man sana. So nagiging important siya kasi ito yung legacy no, ipinamalas ng mga kaluluhan namin. Kailangan na kumbaga sa kinaraya, ikabuhi, i-consider it as an advocacy na magiging aware yung mga recent generation natin. Kahit man lang no, na ipopost na lang sa Facebook, i-write sa book, ilagay sa kung saang part museum for example, hindi natin makalimutan yung mga pinamalas ng ating mga kaluluhan, ng aming mga kaluluhan. Kaya importante siya na ma-preserve. No? Kaya yung my advocacy is to cultural heritage preservation, both tangible and intangible cultural heritage. As Zeus Salazar says, the fact that faith healing persists today isn't coincidental. It's a direct line of history that survived because of indigenous groups that kept the tradition alive, the way it was practiced in secrecy during the Spanish colonization, and the rebel movements that used these spiritual powers to inspire people to fight for their freedom. For a long time, and even to this day, some think the scientific way or Western medicine was the only real psychology. Yet modern Filipino psychologists urge us to consider integration by weaving these four paths: the ancient spirits, the wisdom of herbalists like Tatay Juanito, the revolutionary's heart,
and the scientist's data in a way that fits the Filipino experience. Ay, kung ang Diyos na magakuan, tutub gid kang may kabuhi pa ko, mamulig gid sa akin sa akong kapareho. Proud ako dahil marami kami natulungan. Oh, wala nasasaktan na tao, na kapwa. Sa mabuti lang kami tumutulong. Ay, salamat kili, sana nagtugo ka na kan, nga makapamulig ako sa akin mga kapareho. Ay, daw ginasugo sa akin kang Ginoo nga bulngari ang tao. Buligan da, buligan. Kasi pagkabanta ang rayo hospital, diyan lamang kanakon. Kanagaman, kung ang Ginoo, imo bulong, wat kung sisino nga makahari mo kung ang Diyos na imo luntad, nga imo nga magmayad ang tao.